Tragedy in the Garden. Mo gyapon nga series, Pride versus Humility. Pride versus Humility. So before ta mo proceed sa atong pag-isgutan, nako ipakita ninyo sama sa nakita ninyo, no? For your information di ay ang mga katawhan, ang mga astronaut nga gipada didto sa outer space, so baguhay pa sila nakabalik diri sa kalibutan, diri sa Earth. So ang ilang gisakyan niya, gitawag man na siya Artemis 2. Okay? Artemis 2. Ang Artemis 1, gipada dito sa outer space pero walay mga astronaut. Okay? Walay tao. Ang Artemis 2, gipadala dito nga apil ang mga tao. Okay. So ang last nga nidong dito sa moon pagka 1969. Kapamilyar man siguro mo, giapil na sa leksyon nato no, pag elementary sila, isa tong una nakatunom sa moon. Aray mo. Asa man eh? Strong. Asa man eh? Arm. So si Armstrong. Si Neil Armstrong. First nga nakatunob, na footprint dito sa moon. Kanyang ikadawa dito si, kalipot kaon sa apelido, basta kayang first name kay si Buzz. B-U-Z-Z. Kung kakuan mog na salida nga aming Buzz Lightyear, siguro diha gi-derive ang karakter nga Buzz Lightyear. Kay mga outer space nga mga karakter. So moto, ang ilang travel dito is pagka 1969. Gitawag po to siya no, nga Apollo 11, masiguro, ugwa ko masayop. Or Apollo 22. Naradi ha, nakalipat ko. 11 no. Okay, nidong sila dito sa moon. O karon nga exploration nila, karon nga year, mao ni ang pinakalayo, na record dito, pinakalayo nga naadtuan sa usa ka tawo nga gawas sa kalibutan. Ang Artemis 2, ang purpose diha, wa sila mo naog sa moon, in preparation na siya sa Artemis 3 nga naanay motunob sa moon. Imagine igsono 2026 ang last nga exploration dito sa moon 1969. Grabe ang ilang ilang preparation, grabe ang ilang gasto. For your information daypod, na kauban diri isa ka babae, first woman nga nakaadto sa moon. First, sa entire history sa humanity. Karon nga tuig, first woman nakadung dito sa moon. Lahi po tong sa una nga first woman in the space. Kaya man tag first woman in the space, gawas ra sa kalibutan. Lahi man tong adto sa moon. Basig kay nguntahang ang distansya sa kalibutan sa moon, buongon dire simbahan taman dito sa merkado. So layo kayo na pila na ka 300 plus 1,000 kilometers. So layo ang distansya sa Earth ha, o ang moon, di na ingon nga lakwon ra, mag-walking ra mo muna. So pila pa na sila. So ang ilang exploration is napo ka adlaw. Katong Apollo 11, kuan na to siya, 8 ka adlaw. So ang anong ako maning gi-share ninyo, kay gi-interview ang maong mga astronaut, mingon sila, give me one word of your experience on your exploration. Kiba mo sa ilang one word, common one word nilang tanan. Saman be? GCash, di ba tao? Di ba din Sunday school? Ingon sila one word, humility. Everybody say humility. Humility. Humility, pasabutan na kanang pagpaubos. Diba tong topic, series? Pride versus humility. Nganong ningon man ng mga astronaut nga ilang describe ang ilang exploration is sa ka-word, mingon sila humility. Kaysa dihang naa sila sa kaning ilang gisakyan, kaning nay, si tawag diri, spaceship ba na, nitan-aw sila sa bintana, o ang ilang dito ang moon, o dito ang distansya sa pinakalayo ang sun, og ningon sila, na-amaze sila, giun sa paghimo sa Ginoo ang kalibutan.
Imagine igsoon ang kalibutan naglutaw-lutaw sa outer space. Imagine igsoon naglutaw-lutaw ta. Wa ta more bitaw bula ba nga naa sa sawg. Wa ta nga nasa bula nga nasa sawg. Bula ta nga naglutaw-lutaw sa kawanangan. Naglutaw-lutaw ta sa outer space. Imagine igsoon mahagbong ang kalibutan no. Muligid sa sawg sa galaxy or universe. Gamayng tandog sa kalibutan, dugmok ang mga tao nga nasa sud. Another na ginangutana dito. Sir, kung ang sun, di ba, og adlaw, lamdag dire no? Amen? Tanan nyo palibot, di ba? Lamdag no? Bintana, kaya bantay mong lamdag. Nganong sa outer space, nga mas duol man sa sun, ngit-ngit man. Masabi nyo mabantayan sa outer space? Ngit-ngit, lamdag. How come nga nangit-ngit man nga? Duol man ang sun dito. Nga naman be? Ha? Wow, very good. Grabe nag-study so ni si Uncle Pedro because of the reflection. Kaysa dihang ang suga gikan sa sun ni padung sa kalibutan nagbanda-banda. Ni banda sa dagat. Iba mo nganong ang sky blue siya? Reflection po siya. Usually majority manggod sa earth no kay dagat man siya. Basta kay dagan pa ng explanation. So akong i-brought up ni tungod kay morning duha ka buok nga importante nga word. Humility, ung ikaduha reflection. Humility and reflection. Sige. So para malangkob jak naho ni tanan, dili na lang ko mag-interpret, dili na nako i-interpret, ako na lang i-direct o translate unsay gisuwat ni Pastor Steve dire. So pasensya ilaman gamay, mas dagan akong time nga magdungo kaysa sa makita mo tan-aw ninyo. So bahala na lang magmuramog dating ninyo nga murag naminaw gradyo. Basta kay ang importante diri ang mga word nga gipadalit ni Pastor Steve sa dihang iyang gi-prepare. Og don't worry naman po tayo gi-prepare diha nga PowerPoint. Sige, so magsugod na ta. Inasay mo tabad, andam na ba kay igsoon? Kumusta po na siya? Kumusta kay igsoon? Ina, nalipay ko nga naa ka dire. Mura magaguban wa malipay. Nganong naa man ka dire? Ang uban kay nganong naa man ka dire? Gaaway din na. Nalipay ko kay naa ka dire. Amen? Sige, so ingon dire. Dias niagi atong gi-explore ang unang higayon nga naghisgota sa universal law. Katong pang-universal nga balaod may tungod sa garbo o sa pagpaubos sa kaugalingon. Sa atong nadunggan dias niagi, ingon diha no nga kinsa tong nagpataas sa iyang kaugalingon ipaubos sa Ginoo. O kinsa tong magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas siya sa Ginoo. So ato na siyang na-experience sa daghan kayo nga kapanahunan, history. Og mao kini ang rason nganong si Lucifer gipanaog siya or gilabay siya sa pinaka lawom nga dapit. May tungod sa Biblia nga nasulat diha ni Propeta Ezekiel sa chapter 28 og nasulat usab na ni Propeta Isaiah sa kapitulo 14. Si Lucifer nakita nato diha nindot siya kayo nga anghel. Nindot iyang porma o dagan gyung mga anghel nga na-amaze sa porma ni Lucifer. O ang posisyon ni Lucifer igsuon nabutang siya sa pinakataas nga dapit, meaning halang doon siya kaayo o pinasahi siya nga anghel. Pero maskin sa nindot nga sitwasyon ni Lucifer, nahimo siyang garboso o tungod ni ini gisilutan siya sa Dios. Tungod kay nahimong garboso si Lucifer, adto nagsugod ang rebellion. So, kanang ato makita, igsoon nga mga NPA, mga rebelde, ang nag-original diha ang pagka-rebelde, si Lucifer. Imagine igsoon, si Lucifer, iyang na-recruit ang 3/4 sa
kalangitan nga mga celestial being, mga anghel. O sa may gihimo sa mga NPA igsoon dito sa Mindanao ng recruit. Bago pagali gibalita di ay. Mga estudyante, mga bright, usually mga taga-UP, mga bright, mga dato, mga city girl, mga city boy, gi-recruit sa mga NPA nga mga white chinilas. Unsay nitabo karong tuiga, daghang mga nangamatay, gipang pusil. Kaya nga naman, nirebuild sa gobyerno. Kinsa may nag-original diya? Si Lucifer. 3/4 sa mga kalangitan, mga anghel dito sa langit, iyang na-recruit nga mo rebuild sa hari sa tanang hari, Diyos sa tanang Diyos. Kaya nga naman, gusto ni Lucifer nga siya maoy, kumbaga, may sama sa Ginoo. Nganong na may rebelde sa mga Mindanao? Kay gusto nila, dili sila mo submit sa gobyerno, gusto nila nga naa sila kaugalingon nga pang-gobyerno. So si Lucifer gusto niya nga mahisama siya sa Ginoo. Sunod, arita, the result of Lucifer's rebellion. Mo naman siguro ni? Next siguro. Kana. The result of Lucifer's rebellion. Karon, nirebelde naman si Lucifer. Adunay mga demonstration nga negatibo nga resulta niini. Kubalik ko no, kinsa tong nagpataas sa iyang kaugalingon? Ipaubos. So sa dihang si Lucifer, ang iyang ngan, original nga ngan, Lucifer mano. Ang pasabot niya is light bearer or shining one. Shining Skemberlu. Splendid. So moto ganina, nganong lamdag man ang earth, ngit-ngit sa outer space. Tungod kay ang earth, nahimo siyang light bearer sa sun. Nganong gasiga man ang moon, nga dili man siya sun, ni-reflect gyapon ang sidlak sa sun ngadto sa moon. So si Lucifer mo pud unta iyang intention nga isa siya ka anghel nga murapod siya og Ginoo nga ang light sa Ginoo ni-reflect sa kinabuhi ni Lucifer. Nindot siya og meaning igsoon ang iyang original asa siya gikan. Pero kay gusto pod siyang mahimong sama sa adlaw. Gusto siyang mahisama sa Ginoo. Imbes nga ipataas siya, gipaubos siya sa Ginoo. Nang recruit pagyud siya mga anghel. So unsa may natabo sa mga anghel ngayang na-recruit? Nahimong yawa, nahimong demonyo, nahimong mga unclean spirit. So gikan tungod sa garbo ni Lucifer, na-transform siya og nahimo na siyang si Satanas. Gikan sa Lucifer, nahimong Satanas. Gikan sa Lucifer, nahimong Satan. So ang meaning sa word nga Lucifer, nindot siya, light bearer, shining one. Pero tungod sa iyang pride, na-transform ang iyang name into a Satan, nga nagpasabot nga adversary or accuser. O sa may pasabot og adversary or accuser? Tigsumbong, mang-accuse, himo-himuan ka og istorya. So mo na pasabot sa word nga Satan. So grabe no ang transition ni ini. Gikan siya sa himong right, kumbaga iterm lang nato, mura siya right hand sa Ginoo, kadi siya basta-basta ang anghel, nahimo na hinuon siyang number 1 nga kaaway sa Ginoo ug sa tao. Kaaway na siya sa Ginoo ug sa tao. Mo na nga si Lucifer, ang iya pong kaaway, dili lara ang Ginoo, apil pod ang tao. Inay matapad, kaaway ka ni Lucifer. Kaaway ka ni Satanas. Dili ka amigo ni Satanas. Ayaw panundog ni Satanas. So tungod ni ining problema igsoon, 3/4 sa mga kalangitan, sa mga anghel sa kalangitan na convert man ni Lucifer, ni Satanas, iya mang na encourage nga mo batok ngadto sa Ginoo. So ang Ginoo naghimo siya og alternatibo nga plano. So nakuha ninyo igsoon, kumbaga sa kalangitan hapsay ang tanan, 3/4 sa anghel ni batok sa gingharian sa Ginoo. So ang Dios naghimo siya og plano.
ug ang plano sa Ginoo dili gikan sa taas nga pamaagi kundi dili gikan sa ubos nga pamaagi. While si Lucifer nahimo siyang kahayag sa unang panahon, word nga Lucifer, positive na siya nga word. Gikan siya sa dili basta-basta si Lucifer, pero ang plano sa Ginoo pagsulbad sa maong problema dili gikan sa dili basta-basta, kundi dili gikan sa pinaka humble nga materyales. Unsa man na siya nga humble nga materyales igsoon? Gikan sa abog sa yuta. Tanawa, Lucifer gikan sa dili basta-basta, ang solusyon sa Ginoo gikan sa pinakaubos. Gikan sa pinakagamay nga butang. Ug unsa man na siya igsoon, gitawag siya og tao or si Adam, si Adan. Ang word nga man or name nga Adam or Adan sa Bisaya pa, gikan siya sa Hebrew word nga Adama. Pasabot ana earth or ground. Unsa man ning earth? Katong giyon ninyo kalibutan or ground. Atong hinumduman igsoon, wala pay tao naa na si Satanas. Wala pay tao naa na si Lucifer, naa na si Satanas. Meaning igsoon, aron masulbad ang mong mga problema, gihimo sa Ginoo ang tao. Gikan sa pinakaubos nga substance. So kita tanang mga tao igsoon nahimot ang part sa maong mission or plano sa Ginoo aron dili ma-fulfill ang mga plano ni Satanas batok sa iyang gingharian. So ang Ginoo wala siya magamit og gold, wala siya magamit og mga mahalon nga mga bato. Instead, ang Ginoo nagamit og common nga substance nga available, which is ang abog or ang yuta. Imagine igsoon, sa diyang gi-shape sa Ginoo ang tao, gikan sa abog. Personally niyang gibutangan o ginhawa or naginhawa siya ngadto sa ilong sa isa ka tao or isa ka yuta or isa ka abog. Og nahimo siyang combination igsoon sa isa ka supernatural og isa ka yutanon. Imagine igsoon di sa gikan materialis ang tao sa yuta. O sa gisod, espiritu sa Ginoo. So ang tao igsoon is a combination of earthly and divine. So dili ka basta-basta igsoon. Inay mo tapa, dili ka basta-basta. Imagine igsoon ang mga mananap, mga butang nga nasa kalibutan, gi-create sa Ginoo pinaagi ra sa word. Pero ang tao espesyal. Nganong espesyal? Giumol sa Ginoo ang yuta or ang clay. O dili lang taman sa pag-umol, naay gikan sa Ginoo nga iyang gipagawas gisud ngadto sa nostril sa tao o ilong sa tao aron ang tao mahimo siyang buhi. Og dili lang ordinaryo nga buhi, isa siya ka combination nga earthly and divine. So kaning hinimo sa Ginoo, gitawag ni siya para sa safeguard. Dili nang safeguard nga sabon, igsoon, kundi proteksyon, gwardya. Para pagpahinumdom sa mga tao nga ang mga tao gikan sa abog. Abo. Mayroon ang abo. Pareha raman basta ka earthly nga materials. Gikan ta sa abo, asa man ta pauli? Sa abo. Gipanganak tang hubo, mamatay po tang hubo. Gipanganak ta nga walay gibitbit na ba? Gipanganak diri nga nakasingsing na daan og 9 karat nga gold. Pagpanganak na yabi daan nga Ferrari, wala. Gipanganak ta nga wa yamo. Mo na ni kamatay nato, wala pod yamo. Pagpahinumdom na igsoon nga kita magpaubos tas atong kaugalingon kay gikan ta sa wala yamo. Nahimo lang tang dili basta-basta tungod sa espiritu sa Dios nga gibotang sa atong kinabuhi. Mura pod siya pahumot igsoon nga ang pahumot wala siya'y kwenta o walay sulod nga pahumot. Ang nakapamahal sa pahumot, dili ang sudlanan,
kundili ang sod sa butanganan. Amen? So nahimot ang dili basta-basta tungod sa Ginoo, dili tungod diri kanato. Now, atong i-explore ang 5 ka unique nga feature nga gis-distinguish sa isa ka tawo. First, ang usa ka tawo gidesign siya nga adunay gitawag og person-to-person relationship ngadto sa Ginoo. Ako malikon, person-to-person relationship ngadto sa Ginoo. So gidesign ka sa Ginoo igsoon aron makabaton og relasyon sa Ginoo. Amen. Gidesign ka sa Ginoo aron naay relasyon ngadto sa Ginoo. Ang iro wa gidesign para naay relasyon sa Ginoo. Ang iring wa gidesign para adunay relasyon sa Ginoo. Apan ang tao gihimo, gidesign sa Ginoo aron makabaton og relasyon sa Dios. Ingon dito, we cannot spell love or relationship without time. T-I-M-E. Igsoon, kumusta ba ta? Ado na ba tayo time sa Ginoo? Nabatay time nga nagbasa sa iyang pulong. Nabatay time nga nakigistorya diha kaniya. Nabatay time nga nagdaig, nagsimba sa iyang buhi nga ngalan. Mao ni dakong pangutana. Number 2, unique feature sa humanity. Sa dihang nag-create ang Ginoo sa tao, wala na human sa paghimo sa tao. Ang gibuhat sa Ginoo sa tao, dili basta-basta. O sa iyang gihimo, iyang giumol ang tao o iyang gihatag ang iyang espiritu ngadto sa tao. Nagpasabot ana igsoon nga espesyal ang tao nga hinimo sa Dios kumpara sa ubang mga butang. Ikatulo, gi-impart mismo sa Ginoo sa tao ang iyang divine eternal spirit. Ang mga mananap, sa dihang mamatay ang mananap, mura ra siya guwa. Kaya wala man sa espiritu, kalagra. Madetermine ninyo igsoon, ang tanom, lawas ra. Ang mananap, lawas og kalag. Apan ang tao, lawas, kalag og espiritu. O sa ng kalag, I want, I think, I feel. Kanang mga tanom, makita ninyo, mga flowers diha, na ba na sila pangunahuna? Nagunahuna ba na silang kaugmaon after 3 years? I think, wa. I want. Mingon ba sila nga, gusto ko mainom og milk tea? Wa sila want. Gusto ko maka-iPhone? Nabay mo'y nadunggan tanom ingana? Wala. So, I think, I want, niya I feel. Kaso ay ba mo nagtigbas mo og saging, ningon ang saging, agay! Wala. Kaya ang tanom, init na! Payungi ko! Wala. Kaya ang tanom, body ra siya. Proceed ta, sibog ta sa mananap. Ang mananap na lawas, na ay po'y kalag, pero walay espiritu. Mo na ang mananap, sadyang ihawo ni mo, muhilak. Ang mga bakaw, ibaligya, muhilak. Samot nang nagbiligya, ang nag-atiman niya. Kita-bita may sa mong baboy, sadyang ibaligya, nito ang luha. Ito ni Papa padong sa sakyanan sa mupalit, di jud siya musugot. O yamaman. Murag na yung mga gamay, no? Pero di mo karelate o guwa mo nagatiman. Sige na, Loy. Saka na dito, istoryahan. O willing siyang ni Saka. Yan, ilarga na dito, pero ang baboy gangana. Nagahilak. Loy po, no? Samot na itong magatiman, ba't mo po yung kanding? Kanding, kanang baktin. Kanding na hinoon. Hangtod nga ni Dako. Assign man mi. Ako'y atiman din nga baboy. Bata pa mi, mamay mong negosyo. O sa'yo nag-ihawon na di ko gusto mo tanaw kay ma-hurt ko. Samot na itong among iro sa una nga pinangga na mo, bata pa mi. O pagdako na nang itak, sa mong iro. Bahuan nag-iihaw sa akong angkol. So na-depress ko mga 2 days and a half ditong time. Kana pong mga mananap. Huwag mo nang latoson, muhilak na sila. Lahi man itong tingog, baon sa itong tingog. Basta, ang mga mananap, naana sila yung mga emosyon. Mabitong na yung mga, na yung mga balaod bahin sa mga animal cruelty nga kung patyon na ay silot sa mga tao o pasakitan ang mananap sa dili saktong pamaagi.
Kanang galing pag-ihaw dapat na insaktong nga way nga pag-ihaw. Kaya nga naman, ang mga mananap na sila'y emotion. Kanang galing mga iro, bisag iro sila no, parehang iro, laylay sila mga trip. Mga bad trip ng ubang mga iro, mga kauras na mga kwan. Na ubang mga iro nga ganag sabaw. Na ubang iro nga ganan og mga pinirito. So, na sila'y kalag. I think, pero ang ilang kalag, sa diyang mamatay sila, murag kumbaga kuan ra siya kanang naay sama sa lawas ba nga mura pod siya og kumadunot ra pod siya. Pero ang arita sa tao, pero wala sila espiritu. Wala may makita nga kalag sa unggoy iro nakigatubang sa Ginoo. Namin nadunggan, i-judge ni siya kay ni kaon ni sa sudan sa silingan. Maimperno ang iring. Namin nadunggan? Wala no. Taura. So ang kalag sa mananap, kung mamatay, mura ra pod siya buwa nga murag mawara. Pero ang sa tao igsoon, nay lawas, naay kalag, ug naay espiritu. Nganong dili man murag nganong dili man sama sa mananap nga murag buwa nga murag mawala tungod na sa espiritu. Okay? So, mo pa na igsoon, espesyal ang tao tungod kay mo na ginhiwaan sa Ginoo sa diyang giumol niya ang abo nga nahimong tao. Kay divine man, na diha ang image sa isa ka gamhanan sa tanan. Finally, ikalima, ang tao ni exist siya nga adunay gitawag nga dual relationship ngadto sa Ginoo o adto sa spiritual realm. Okay? So antong relasyon da igsoon, dili rataman siya diri sa physical. Naatay connection sa spiritual. Okay, akong balik ko na, dili ta normal nga being nga tao ra. Naatay connection sa spiritual realm. Ang mga mananap sa diyang imo ng sunugon, diha na sila taman. Mga tanom, o ang mananap, kung patyon sila, diha po sila sa yuta. Wala sila connection sa spiritual realm. Pero ang mga tao igsoon, unique ta nga hinimo sa Ginoo tungod kay aduna tay connection sa spiritual realm. Natay connection. Sunod, tragedy revisited. Next slide. The cycle of rebellion. Naay-cycle ang rebellion. Kumasahon diri. Ang ikatulo nga part sa mo nga mensahe, atong i-examine ang grabe nga tragedy nga nahitabo sa entire humanity or history sa humanity. Ang pagkapukan sa tao. Kay gidisenyo sa Ginoo ang tao nga dili gyud mamatay. Apan tungod sa sala ang tao mamatay na siya. So ang mga tao tungod sa sala igsoon na fall o sabta. Mayong gamay ni Satanas. Pero unsay advantage nato mga igsoon sa diyang nakasata? Gitagaan tag chance sa Ginoo. Amen. Si Satanas sa diyang nakasa siya, wala na. Dako na kayo nga privilege igsoon nga sa diyang nasayop ta, gitagaan tag chance sa Ginoo. Mga ilang tagpasaylo sa Ginoo, tagan taniyag kapasayloan. So adunay duha ka strategic o personal nga reason niini. First, ang Ginoo naghatag siya og mission. Dili din ni strategy sa Ginoo, strategy ni Satanas. Tanawa, si Satanas ni rebellion sa Ginoo. Nagsilo siya sa mga tao. So sa buhaton ni Satanas, naghimo pa siya kaugalingon nga strategy. Aron ang image sa Ginoo maguba siya. So dili man siya kakontra sa Ginoo, kinsa miyang kontrahon? Ang mga tao. Mura ra gud pud og mga layon, di siya kakontra sa mga dagkong ilipante, iyang kontrahon katong gagmay. Napod nay uban mga tao na siya kontra nga mga dato. Di man siya ka-kontra dito sa dato nga mga ginikanan, kinsa yang kidnapon ang mga bata. Nay uban mga magsilos nga dagang mga mananap, di man siya ka sumbag sa tag-iya, kinsa yang sumbagon tigbason ang mananap. Mga suyaon. Inim tapad, suyaon ba ka igsoon?
Inadi, igsoon. So si Satanas, suyaon siya. Dili man siya kakontra sa Ginoo, kay gamahanan man ang iyang kontrahon. Kinsa man? Ang tao. Mga anak sa Dios. Di ba? So kanang nahitabos kalibutan, nag-original na dito sa unang panahon. So first, unsa may gusto ni Satanas? Tungod kay di siya makahikap, makabaws sa Ginoo, adto ang iyang atensyon dito sa kalibutan. Kumbaga, di ko ka kontra sa Ginoo. Kaning mga gagmayng tao, impas mo na horon. Gana may una-una ni Satanas nato igsoon. Napungot pag-ayo si Satanas diri kanato. Mo nang imong kontra, dili ng tao, dili na imong tapad, ang imong kontra, si Satanas. Bisan pag imong tapad, mura na si Satanas, pero dili na nimo kontra. Imo nang amigo. Bisag murag naog nagdemonyo, imo nang higala. Ang imong tinuod nga kontra, ang original nga demonyo, si Satanas. So sa iyang buhaton ni Satanas, iyang gustong gubon ang kinabuhi sa mga tao. Ikaduha, o sa may hunahuna ni Satanas, ang iyang kapungot, gikan na siya sa iyang pagka-bitter. Sama ng bitter, pait. Pait pa sa palidya. Bitter kaayo si Satanas. Tungod kay bitter man siya, iyang idamay-damay ang mga tao. Iyang idamay-damay ang creation sa Ginoo. Gusto ni Satanas nga mahisama ang mga tao niya nga silutan sa Ginoo. Og nahimutang kumbaga kompetitor ni Satanas. Mao ni metabo igsoon bisag sa mga tao kung tan-aw niya kuan ka kanang naay isa ka sa kompetitor niya, maghimog yun na siya mga butang nga imong ikadaot. Asa na siya nag-original? Ni Lucifer. Tanawa sa mga trabahoan. Nay mga tao nga magsulti og daotan sa iyang kauban og trabaho. Asa may tao kana? Accuser. Kinsa man nagikan? Ni Satanas. So kanang mga ingana, mga satanis na. Hinay mo tapad, satanis ba ka, igsoon? Ayaw, panundog ang igsoon. Ang buhaton na ng mga tao, boss, si Kuan ba, nakita na ako. Nanguha siya dito si Muhunos. 5K ang gikuha. O, napungot ang boss, ikaw, nanguha day ka. Dili na ka mahimong manager, pulihan na ni si Ja. Lipay po ka nga mahimo na kang manager. Mo na mga tawag nga mga rival, mga bitter, mga competitor, nakig-compete, mang-accuse, mag-report og dili maayo sa ilang boss aron siya ma-demote og siya mooy ma-promote. Kinsa nang original? Si Lucifer. Kinsa nang original? Si Satanas. So muna, we are follower of Christ, pero atong gihimo aray mo. Ang hinimo ni Satanas. So dili na tayo nagsoon, last na to ganina o gatong gibuhat na. Last na to last year, last na to this year, dili na nato pagabuhaton. Bitter si Satanas. Maghimo siya mga accusation, mga mugna-mugnang mga istorya, iyang daoto ng mga tao, tungod kay nagselos siya kanato. Imagine igsoon, si Satanas, nagselos sa mga tao. So dito, unsa may giyon diri pagkitabo sunod. Si Satanas, grabe siya, naka-enroll siya sa gitawag nga master class sa psychological and spiritual warfare. Unsa may atake ni Satanas, samtang nakigstorya siya ni Adan og ni Iba didto. Iyang giingon, we, tinuod ba gajud nga niingon ang Ginoo? O sa giingon sa Ginoo, ayaw mo kaon sa bunga nining bunga sa kahoy, kay kung mukaon mo niini, mamatay ka mo. So unsa giingon ni Satanas? We, tinuod jud to nga giingon sa Ginoo. So nakita ninyo ang pamaagi ni Satanas, wala niya gisumbag, wala niya gipatay, wala niya gisagpa si Adan ug si Iba kay kaaway man niya. O sa gihimo ni Satanas, lain ang iyang gihimo. Ang giingon dito si Satanas, master kaayo
sa psychological and spiritual warfare. Iyang giilad si Adan ug si Iba. Nindot nga mga pulong ang iyang giingon. Nay mga pangutana nga iyang murag wa giatake ang Ginoo pero iyang giatake di ay. Kaningon, tinuod ba gajud nga ningon ang Ginoo? So unsay gihimo ni Satanas? Nagtanom siya og mga pagduha-duha ni Adan ug ni Iba ngadto sa giingon sa Ginoo nga maayo. Nakuha ninyo igsoon? Kuyaw po ni sa Satanas di ay. Maggamit siya mga words nga mga nindot, magbuhi siya mga pangutana, aron kita makabaton og pagduha-duha. Kabantay mo igsoon sa dang namoy mga problema sa imong kinabuhi, na imo inject sa imong nahuna, pinangga bagajug ka sa Ginoo? Delikado na igsoon, tingog na ni Satanas. Nganong mo simba pa man ka, nga nagkalisod-lisod man ka? Injection na ni Satanas. Sa dang lutuson kasi mong silingan, kay nag-hallelujah, praise the Lord na ka. Gusto mo naimungong, gusto ka nga, kalingaw ka kansawan. Tingog na ni Satanas. So, akong painumdum igsoon, atong huna-hunaon, atong i-filter, sa dang na-injection sa atong huna, gikan ni sa Ginoo, gikan ni sa akong kaugalingon, or gikan ni Satanas. Ang ilhanan igsoon nga gikan ni Satanas, magbuhi siya mga pungutana, nga makahatag kanimo og pagduha-duha sa kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? So magbantay ta niya na. Inay matapan pagbantay igsoon. O sa may teknik ni Satanas, ang dating niini, mura siya og kagawasan, pero rebellion di ay. Okay? Mura siya kagawasan, pero rebellion di ay. Gusto ipa-implant ni Satanas sa hunahuna ni Adan ug ni Iba nga kahaon mo dining bunga sa kahoy. Kaya sa dang mukaan mo diri sa bunga sa kahoy, nindot ang inyong ma-encounter. Makaibaw mo unsay maayo ug unsay dili. Sa dang inyo ning kanon, may sama kamo ngadto sa Dios. Nindot paminawon apan adunay trap nga kalisdanan. Sunod. Gusto ni Satanas nga masecure ang pagkapukan sa mga tao. Same sa nahitabo sa iyang kaugalingon. Nagpakita ang isa ka serpent katong halas. Og ang sa Satanas, sa diyang nisod siya sa Garden of Eden, kung asa si Adan o ang iyang asawa, iyang gilimbungan ang si Adan o si Iba. Nindot nga mga words apan adunay nagpakapin nga pagka-rebellion or pagka-rebelyoso. Atong basahon diya sa Genesis chapter 3 verse 1 to 5. Genesis 3 1 to 5. Namo ko screenshot dire, kamo na lang may huwat og ana na day Genesis 3 1 to 5. So sa verse 1. Diyan. Verse 1. Orang basahon dire. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipungutana sa bitin ang babayi, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? So mo na niyong igsoon ang gingon ninyo. Si Satanas nagtanom og pagduha-duha sa hunahuna ni Adan ug ni Iba. Mitubag ang babayi, makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon og bisan gani sa paghikap niya ng kahoya. Kung supako namo kini, mamatay kami. Mingon ang bitin. Dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulat kini sa Dios kaninyo, kay nasayod manggod siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo og dautan. So mo nay estratehiya ni Satanas. Magtanom siya og pagduha-duha sa inyong hunahuna. Nasayod ta niining mao nga story igsoon. Ang grabe nga tragedy nga nahitabo sa entire humanity. Dirhi nagsugod. Na limbungan si Iba sa pagpamutbot
sa maong bitin. Si Eva na under siya sa influence ni Satanas. O sa gimon Eva, iyang gigunitan, iyang giingkib, o iya kining gikaon, gitulon. O ang pinaka-worst igsoon, iya pag yung na-convince si Adan nga mukaon usab niini. In other words, nirebilde sila sa Ginoo. Ang tao nga mo disobey, nagrebelde. O sa igsoon sa Ginoo, ayaw mo kahikap, ayaw mo katanaw, ayaw mo kakaon. O sa gimo ni Adan ug ni Eva, ni tanaw, ni hikap ug ni kaon. Unsa may pasabutan na? Rebellion. So si Satanas nga nirebelde, napukan, gisilutan sa Ginoo, o sa iyang gimo, gidamay-damay ang hinimo sa Ginoo. Kaning mga hinimo sa Ginoo, dapat may sama usab sila nako. So sa gimo ni Satanas, giilad si Adan ug si Eva. Para mo-disobey si Adan ug si Eva, sama niya aron ang mga tao silutan usab. So mo na verse 6. Ingon diha sa verse 6. Sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy maanindot kaayo ug laming kanon ang bunga niini. Tanawa unsay iyang nakita? Nindot tan-awon ang bunga. Makapahimo kaniyang maalamon, mga nindot mga positive. Mikuha siyag bunga o gikaon niya kini. Dili lang taman sa pagkaon, unya gihatagan niya ang iyang bana o mikaon usab siya. Gidamay pagyod si Adan. O sa netabo, nahimo silang rebelyoso. Silutan usab sila sa Dios. Ang tao unta nga dili unta mamatay, mahimo na siyang mamatay. Pero nagahatag yapon ang solusyon ng Ginoo, igsoon, nahibaw na ta niya na sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Next slide. Murag di jud ni mahurot dai jud. Last na lang ni nga slide kaning Satan's threefold strategy. Satan's threefold strategy. Atong tun-an igsoon unsa ning mga gipanghimo strategy ni Satanas aron tang ma-aware. Si Satanas aduna siya tulo ka strategy aron ta matintal ang mga tao ug ma-reveal na ang strategy ni Satanas. Nga mo'y hinungdan nga napukan si Adan ug si Eva. Excited na ba mo igsoon makibaw sa strategy ni Satanas? Amen. Kung nalamay mo, amen. Number 1, ang strategy ni Satanas, ijang i-discredit ang pulong sa Ginoo. Meaning, igsoon, naigingon ang pulong sa Ginoo, muabot si Satanas, o mag-input siya, o pagduwa-duhan nimo sa giingon sa Ginoo. Amen? Nakagets ba mo, igsoon? Ay mo pa ilan ni Satanas. Gihimo gali na ni Satanas sa panahon ni Jesus. Amen? Nakakuan mo dito sa Matthew chapter 4. Nagamit ba word of God si Lucifer, si Satanas. Ingon ang Ginoo ingani. Imo ako nun ingani be. Muna number 1 strategy ni Satanas. Ijang i-discredit ang pulong sa Ginoo. Naingon diri kaya stress Jess. Dado nato ang ikapulo dito sa templo, aron ay pagkaon dito, o balihan sa Ginoo ang madagayaon gayod ang mga panalangin, ang mga bintana sa langit. I-inject ni Satanas nimo. Tuo po ka diha. Nabagajoy panalangin nga ibalik sa Ginoo. So mo na strategy ni Satanas. Sa dihang naipulong sa Ginoo, mukalit siya sulod, mag-aliwaros, magsinangmok-samok, o iyang i-discredit ang pulong sa Ginoo. So careful ta ana igsoon, dapat ang magbinantayon. Ang gihimo ni Satanas igsoon, anaa siya sa spiritual war, nga iyang strategy ay ang target, ang pinaka-foundation sa kinabuhi sa tao. Unsa man ang foundation sa kinabuhi sa tao? Ang pulong sa Ginoo.
Anytime nga naay revelation ang Ginoo, nindot siya positibo, mug-insert jud na si Satanas ug maghatag siya pagduha-duha nimo. Dili man na tinuod ng imong nakita, dili man na tinuod nga imong mga vision. Amo jud na siyang na-encounter igsoon during sa prayer and fasting namo. Ang Ginoo na siya mga gipang-reveal nga mga nindot, mga positibo. Pero pila ka minuto, pila ka adlaw, pila ka oras pa diha na injection si Satanas. Lahi man lagi sa Disney agi. Sure jud ka nga ngana may mahitabo. So mo na strategy ni Satanas is igsoon. Iyang i-discredit ang pulong sa Ginoo. Iyang i-twist ang pulong sa Ginoo. Tanaw na to sa Genesis chapter 2 verse 17. Unsa giingon diha? Genesis 2:17. Ingon diha sa 17. Gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo unsay dawtan, kun mukaon ka niini ni anang adlawa, mamatay ka gayod. Giingnan si Adan og si Iba niini no nga dili mukaon sa bunga sa kahoy. Apan unsa gihimo ni Satanas? Iyang gitwist. Dili man mo mamatay. Hinuon igsoon wa man jud sila namatay physically, pero nagsugod na ang kamatayon pagsugod og ingkit nila sa bunga sa kahoy. Og pasabot-an na igsoon espiritual nga kamatayon, naguba ang ilang relasyon ngadto sa Ginoo. So mo na gihimo ni Satanas, dili man siya ka face-to-face atake. Ang gihimo nga atake ni Satanas, aduna siya'y pinahilom nga pamaagi aron pagguba sa kinabuhi ni Adan og ni Iba. Pinaagi sa pagpamutbot, pagtwist sa istorya sa Ginoo ngadto kanila. Unsa may ma-describe po nato sa mga has igsoon, wala ta kabantay nga ang halas nakasulod na daay sa panimalay. Dili siya sa mga iro nga mupaghot ang iro, pero ang has murag way niabot, pero naa di ay niabot. Ang halas dili po siya sama sa iro nga sigig paghot, aliwaros, banha. Ang has magsigir sa mao na rin ang nagsugod. Ay saba. Gikan day po na diha. So careful tayo igsoon sa atong mga madungog, sa tanang mo inject sa atong unahuna. Kay mo na strategy ni Satanas. Anay do believe gusto sa Ginoo nga mahimo tang madaugon, aron magpabilin tang madaugon, magbinantayon ta sa tingog ni Satanas. Si Satanas dili siya makig-away nimo nga sumbagon karon. Patyon ka na ho. Dili nga na ang strategy ni Satanas. Gikan sa sinugdanan sa Garden of Eden, sa kinabuhi ni Jesus, maoy strategy ni Satanas. Dito sa bukid kung asa nagfasting si Jesus, ni sangka ba si Satanas ningog, Jesus, sumbagay ta. Magpinisingay ta. Jesus. Inga na ba ang ni si Satanas? Dili. Basin unya igsoon nga mo inyong gi-expect sa atong kaaway. Si Satanas dili makig-away in front nga makigsumbagay, magpinatjanay. Ang iyang gamiton igsoon, magpaasip siya nga wa siya ni atake, pero ni atake na di ay. So careful ta igsoon sa atong mga nadungog, sa tanang musod sa atong hunahuna. Nagali mga pagduha-duha, tingog na ni Satanas. Sa ding mag-pray kag healing, ini gumaning mag-pray, magunaw na kag, maayo ba gajud na, nga maldito man kakadso. Satanas na. Musimba na ka nga, medyo labad-labad naman imo, nindot nang magpahuway, nindot tanaw TV. Si Satanas, di mo ingunog, simba ka, sumbagon ka na ron. Dili. Maggamit siya mga words nga mga positibo. Uy, narabay hiring dito sa Adonis Bar. Anad ra ba ka mo sayaw? Kita ko nimo, tig-apil ka pag high school. Anad ka mo grind. Kana imong sweldo ron 5,000 dito, 60,000. 3 hours ra. Saman? Muna ka, bitaw no, nice, okay. Ako na siyang una-unaon before ko matog. Maunay strategy ni Satanas, igsoon. Dili si Satanas mag-istorya nimo nga bagon ka ron. Dili igsoon. So, mao gyapon ang method. Mao nang na-expose si Satanas sa iyang strategy karong kabuntagon.
Dapat magbinantayon ta. Genesis chapter 3 verse 1. Paspasag oras, no? Or langayan lang jud ko. Sorry. Para ba to? Genesis chapter 3 verse 1. Unsa may gingon din 3 verse 1 sa Genesis. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babay, gidid-an baday kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Tanaway igsoon. Ang strategy ni Satanas, murag mga words nga nindot, mura og maka-question to ponder ang pamaagi, dili siya pinasinghag, di siya pinaaway, pero naa siya'y daotan nga plano og tinguha. Mo nang magbantay ta igsoon kay mao nay estratehiya ni Satanas. So sama sa isa ka halas, mura siyag mosulod nga dili ka kabantay nga nakasulod na di ay. Mo nang usahay ang atong action mga negatibo na tungod nas injection ni Satanas sa atong mga hunahuna. Nikalit ra man ning tawhana na injection ni Satanas. Ikaw ra manong gidaog-daog ra ka kalingaw, bawas na pud. Gusugot na ka nga kalingaw ka daog-daogon. So mukalit ra po kag panigbas. Nganong nanigbas magagalit? Tungod sa injection ni Satanas sa imong unahuna. Takuha ninyo? So careful ta igsoon. Ikaw na narbaho ka sa isa ka negosyo, pagtawnan nimo sa hunos, wa man jud nigihap sa aong amo. Mingon si Satanas, pagkuha og piso, piso ra bitaw. Ni kuha nimo piso, wa man ka guilt kay piso. Hangtod nga naanad kas piso, pag piso pa, murag kurkurog pa ka. Piso. Kadugasan, pag ugma piso na pod, imbis kalima nga na, sa isa ka seconds, katulo na lang, 1, 2, 3. Wala ka kulba. Pagkasunod daw, piso, kasarang kulba. Piso ra. Hangtod nga, pag piso, wa na'y guilty. Pagsunod si Satanas, oy, okay ni. Pagkuha, gamay raman ng piso. Idus na pod. Wa lagi nag-iihap. Kurog-kurog na po kag dos. Hangtod nga naanad kas dos, wa na'y kurog. Grabe po ng dos, kinder mga palit. 50 pang load. Dagang, iihap ni. Tanawa, wag gilastik ko. Basta wag gilastik ko, pwede na. Makikstorya po kang Satanas, makik-entertain po. Mao ba? Mao po na ni Adan og ni Eva. Sure jud mo nga, gidid-an mo sa pagkaon. Nindot manggunang bunga sa kahoy. Mao na strategy ni Satanas. Karon ni ko na po kag 50. Sige, last ka na. Karon. Please. Mo please po na Satanas. Sige, karon ra. Hangtod na anan ka 50, 500, 1,000, og napuka, nasakpan ka CCTV, og napriso. Nakuha ninyo, Igson? Nga na po na. Signapod mo yung mga naiminyo dire, text gamay. I love you, rabitaw na. Kurog-kurog, I love you. Pag sundo, mura goods food, I love you, rabitaw. Wabitaw mo nakita. Pag sunod na po, okay na mga I love you, na may kulba. Ningon na po, magkita ta. Di man ta mag-uban, magkita raman. Mga nanganak raman ta, hi, hello. Wala na po dito. Kulbaan ka, hi, hello. Niabot ang panahon nga, nanay mo schedule day, kada Lunes, alas 7. Hi, hello. Wa naman, thrilling na po. Bitin man yung hi, hello ra. Pwede magkwanta, bisag holding hands. So, maglabay mo dito sa merkado, sabon-sabon ras gamay, mat kamot. Pero gikilig na dito. Hawak mo ang hawak mo ang kamay. Anam-anam. So ang strategy ni Satanas igsoon, dili ka ipakuratan, iya kang ilaron sa mga ginagmay nga mga butang. Hangtod nga maanad ka, o hangtod nga murag mo hinog na siya, boom! Hawak mo ang bito. Mo na igsoon nga, mapuka na hinoon. Mo po na si Adan ug si Eva. Mo na strategy ni Satanas. Ijang i-discredit ang pulong sa Ginoo. Magtanom siya mga pagduha-duha sa imong huna-huna. Maghatag siya mga question, mga
mga pangutana iyang ihatag sa imong unahuna. Mo na igsoon, i-apply jud ni sa inyong kinabuhi. Makabantay man mo niini sa dihang namoy desisyon nga pagabuhaton. Makabantay man mo niini before mo matog or hinigkamatan ninyo. Na-encourage na mo sa pulong sa Ginoo, nagbasa mo, unya nay mga pangutana. Tinod baga jud na nga ingana. Careful ta igsoon, tingog na siya ni Satanas. Ang buhaton ni Satanas, magbuhi siya mga pulong, mga pagduha-duha, mga sentence, mga words nga dili maayo hangtod nga mailad ang usa ka tawo.